Yo, what's up mga kapatid? Welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Ako, marami tayong pag-uusapan. Isa na dito mga kababayan ko, yung napipintong pagkakakulong nito ni Senator Marcoleta. Naku po, patay tayo dyan. Medyo mainit tong pag-uusapan natin because marami sa atin ang magngingit-ngit sapagkat itong si Senator Marcoleta ay konting tiis na lamang, talaga nga namang patitikiman siya ni Ombudsman ng rehas. Naku, yan ang pinakamatinding pag-uusapan natin. Pero guess what mga kababayan ko? Medyo mainit itong pag-uusapan dahil alam nyo ba na sa wakas yung rally ng INC ay wala hong nagawa. Yes, wala hong nagawa yung rally ng INC. Dahil kahit na mag-rally ho, itong iglesia, mga kapatid, ay natuloy pa rin po yung, kaso laban dito kay Marcoleta. Yes, tama kayo ng inyong naririnig sa akin. Natuloy po ang kaso na i-file po ng Ombudsman dito sa Sandigan Bayan dahil sa nakikitaan po ng isang probable cause, mga kababayan ko. Yun ho ang pinakamatindi dito at ang pinakamalupit po dito, mga kapatid. Yung probable cause na yan ho ang magdadala kay Senator Marcoleta sa loob ng kulungan. Naku. Syempre, tayo magkokomento lamang. And before that mga kabayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi ho kayong updated sa mga biyahe ni Koy, movements na ilalabas ho natin. Alright mga kababayan ko, let's do this mga kapatid. Panoorin natin yung video na to mga kababayan ko. Medyo mainit nito ito. Pumalma ho kayo sapagkat marami ho kayong malalaman at malalaman dito. Alright, pag-usapan natin to mga kababayan ko. Kaso ni Senator Marcoleta sa Ombudsman. Kasado na mga kapatid. Ito, panoorin nyo. Kinasuhan na ng plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos ng Congressman Pacquiao. Kinasuhan din ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang tatlong nagbigay ng pera, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Uy, nako mga kababayan ko. I-raffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso. Inaantabayan na kung maglalabas sila ng arrest warrant. Yun. Narinig niyo po mga kababayan ko, klarong-klaro. Inaantabayanan na kung maglalabas ang korte ng arrest warrant laban kay Marcoleta. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, may nagawa ba ang INC rally? Yun ang pinakamainit na pag-usapan natin. Kasi marami ho nagsasabi ngayon na tagumpay ang INC rally. Ngayon po nagsasabi, napatunayan na namin dito sa INC na ito na po yung nagagawa namin. Napadala po namin ang aming mensahe sa pamahalaan at narinig na po ang aming mga hinanaing na si Senator Marcoleta ho mga kababayan ko sa ngayon ay meron na hong kaso. At naipile na ho mga kababayan ko sa Sandigan Bayan. Ang pinakahinihintay na lamang ho mga kapatid, ito hong warrant of arrest. Yan na. Doon tayo nagkatalo mga kababayan ko. Okay? Panoorin pa natin. At nakatutok live si Joseph Hort. Joseph! Itinuloy nga ng Ombudsman yung ininunsyo nito na paghahain ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, batid nila na mainit yung debate tungkol dito pero sana raw ay mamayani ang batas at datos at may pagkakataon naman na depensahan ni Senador Marcoleta ang kanyang sarili sa harap ng Sandigan Bayan. Correct. Alam niyo, tama po kung sinasabi ko sa inyo, no? Ito yung sinasabi ko, sayang talaga si Marcoleta. Alam mo, kung siya lamang ay inintindi niya. Kasi total naman, abogado si Senator Marcoleta, sana, 'di ba? Hindi na tayo umabot sa ganitong usapan, Senator Marcoleta. 'Di ba? Yan ang sinasabi ko. Mga kapatid, bakit? Hindi kasi sumunod sa batas. 'Di ba? Simpleng batas na kapag alam mo, being a professional or a long-term lawyer, di ba, Senator Marcoleta, sana inuna mo yung batas. Di ba? Wala namang sanang grounds na ganito. Kung alam mo sana yung naging batas. Binigyan ka ng 30 million, binigyan ka ng 25 million, another 25 million ni Keso ganito ganyan. Sana
ginawa mo, binuwisan mo. Yun ang kailangan. Di ba? Alam mo, natatawa ako dito kay Senator Marcoleta, mga boss eh. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba, mga brad, mga sis, no? Natatawa ako dito kay Senator Marcoleta. I remember the words na sinabi niya kay Senator Risa Ontiveros, and he said, no, kay Senator Risa, may alam ka ba sa batas? Sinabihan niya si Senator Risa, no, may alam ka ba sa batas? And right now, mga kababayan ko, who is the flanderer? Sino ang lumalabag sa batas? Di ba? E sino pa ba? Si Senator Marcoleta. Di ba? Lumalabag sa batas ngayon si Senator Marcoleta, nakikita ng tao ngayon. Yun ang problema. Yun ang challenge, yun ang problem. Now, here is the biggest question. Di ba? Humantong na tayo sa ganito. Ito na yung di mandahan. Di ba? Ito na yung di mandahan, ito na yung hinahanap ng lahat, ito na yung tinatanong ng mga maraming Pilipino kung matutuloy nga ba ito. Kasi sabi nila, marami hong nakakahaka. Hindi ako nagkakamali, marami hong naghaka-haka, mga kababayan ko, na hindi, tumigil na sa rally ang INC. Nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Yun ang yun ang sinasabi niya. Pero nagsasabi, wala na, di na makukulong yan kasi naniwala na ang presidente na ng gobyerno, presidente natin sa INC. Diba? Yan ang sinasabi nila. Marami nagsasabi, ganito pa, hindi na matutuloy makukulong si Marcoleta, mga kababayan ko, dahil daw po, mga kapatid, dininig na daw ho ng gobyerno natin, mga kapatid, na hindi daw ho makasuhan ng, hindi ho makulong si Marcoleta. Ito ho ang pinakamatinding laban. Ano mang oras mula ngayon, mga kababayan ko, habang pinanonood nyo ho itong video na to, ay posible ho makulong si Senator Marcoleta. Kapag, mga kababayan ko, naglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Yun ang pinakaabang dito, ang inaabangan ng lahat. Kasi mayroong 3 kaso na pinail sa kanya. That is bailable. Yes, bailable. Yung isang kaso na ifinail sa kanya is non-bailable, mga kababayan. Ayun ang pinakamatindi doon, yung non-bailable. Ano yun, mga kapatid? Alam niyo ba kung ano yung non-bailable, mga kababayan ko? Walang iba kung ano pa. Flander. Flander cases. Ang walang bail sa Pilipinas kapag nagkaso ka, pag kinasuhan ka ng Sandigan Bayan. Well, ngayon nakikita natin, for how many years, mga kababayan ko, for how many years na naupo ang mga Duterte, no, Duterte, hinawakan nila ang ombudsman, hinawakan nila ang mga justice system sa Pilipinas. Hindi natin narinig yung ombudsman na kumilos eh. Yes, tama kayo na inyong narinig sa akin. Hindi nyo narinig ang ombudsman na kumilos, mga kababayan. Yes, tama rin ako kayo na inyong narinig sa akin. And right now, mga kababayan ko, sa pagpapalit ng bagong ombudsman at napaltan na nga itong dating ombudsman na inappoint ni dating Pangulong Duterte, and right now, mga kababayan ko, no, si Ombudsman Boying Rimulya na ho, tila ho ba kumikilos na ho ang Sandigan Bayan at marami na ho napapailan, mga kababayan ko, ng kaso, mga kapatid. Yun ang matindi doon, mga kababayan ko. Kaso talaga, mga kapatid. Kaya kung mapapakinggan natin yung sinasabi dito sa balita, mga kababayan ko, medyo pipitik at pipitik ho ito. No, mga kababayan ko, pipitik at pipitik ho ito. Hindi ho basta-basta yung pinafile ho na kaso. Pakinggan natin. Kasong plunder o pandarambong at paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga nasa gobyerno ang mga isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayan, mga kababayan ko. No, so ibig sabihin ba nito, mga kababayan ko, maraming nagtatanong, ginigipit ba si Marcoleta? Yes, tinatanong ko po kayo. Ginigipit ko, please comment down below, mga kapatid. Ginigipit ba si Senator Marcoleta sa palagay niya? Yun no ang gusto kong malaman eh. Kasi kung ginigipit to si Marcoleta dito, sabi ho nung iba, na-recall ko lang sa usapan. Kung ginigipit ho si Senator Marcoleta, di sana, mga kababayan ko, 'di ba? Lahat na. Kasi sa totoo lang kung mapapansin ho natin, ikaw na lumabag sa batas, marami kang dahilan para hindi ka makasuhan. Marami kang dahilan para hindi ka masira sa taong bayan. Pero ang totoo nito, pinailan si Marcoleta ng cases na yan because niyabang kasi niya sa isang TV network na pag-aari ho ng isang malaking religious group, mga kababayan ko. Alam niyo na ho yun, kung alam niyo po. No? So, ang ending nito, mga kababayan ko, so kumilos ho, mga kapatid, ang ombudsman.
Kaya pinailan ho siya ng article ng Presidential Decree number 49 o 42. 49, if I'm not mistaken, Presidential Decree na walang babali dito. Yan po mga kababayan ko, yung Presidential Degree na yan, batas ho yan mga kababayan ko na isinusulong. Matagal na, mga kapatid. And right now, naipatupad ho sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na ang tinamaan ho yung dati niyang running senator noong 2022 na si Marcoleta. Ngayon mga kababayan ko, yan ho nakikita natin, mga kapatid. Kung mapapansin ho ninyo, hindi ho panggigipit ito. Matagal na ho itong presidential degree na to at ito ay umiiral sa ating saligang batas. Dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos ng kongresista at bago ang campaign period nang tumakbo siyang senador noong 2025. Ito, ilang beses ko inulit sa vlog ko to, mga kababayan ko. If I'm not mistaken, ilang beses ko inulit sa vlog ko to. Sinabi ko sa inyo na below 50 million, mga kababayan ko, pwede pa maituring na gift o regalo ng isang politiko. Pero pag ito'y lumampas na, mga kababayan ko, sa base ng 750 pataas, yun na po matindi. Alam mo, pumasok po yung grounds na you are politician. Oo, you are politician. You are congressman during that time. Tumanggap ka ng perang ganyan at binigay ng mga dating mga ganit kasi ganito ganyan na mga politiko. Kahit saan pagaling yan, pinagsinabi sa batas, presidential degree, bawal ka tumanggap ng higit sa 50 million. Bakit tinanggap ni Senator Marcoleta? Doon ako nagtataka. Oo. Ako rin Ako sa totoo lang Ako rin Suhan din ang mga Ako lang bakit tinanggap ni Marcoleta yung ganong kalaki? 'Di ba? Kung alam niya naman na hindi ito fit para sa kanya. Doon ako nagtataka, mga kabayan ko. Kaya po ang tanong ko dito, bakit kinuha ni Senator Marcoleta kung alam niya pong ito ay mali, mga kababayan, 'di ba? Yun nga po Tapos pag nakasuhan, ang ending, mga kababayan, 'di ba? Kinakawawa, ginigipit. Yun ang mga binabato sa kanya. Ang ibabato nila sa Pilipinas, sa mga Pilipino, sa presidente, ginigipit si Marcoleta. Kasi ganito, ganyan. Pero ang tanong, mga kababayan ko, pinairal ba ni si Senator Marcoleta yung batas? Di ba hindi? O, di ba? Now you understand. Ngayon, yung mga nagbigay, sangkot din. Dampot din. Kulong din. Kaso rin. Bakit? Mga kababayan ko, damay ho si dating Congressman Mike Defensor Santiago. Damay din yung ibang tao. Diba kung tao to, mga kababayan ko Diba? Kung may pangalan bang ganito talaga o itong mga pangalan to existing sa Pilipinas. bigay ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ang pangalan ko rito, mga pangalan, Joseph Espiritu, pwede pa. Leviticus Biray. Ayon sa panel ng ombudsman na nag-imbestiga sa laki ng 75 million pesos ay hindi na ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi katiwalian na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Agree ako dito. Ito sorry sa mga taga-suporta nila. Doon sa mga DDS na naging DRS, mga kababayan ko. Makinig po kayo sa akin, ha? Pabor ako dito sinasabi nitong ang ombudsman. Sapagkat, mga kababayan ko, pakikinggan ho natin, ha? Makinig ho kayo sa akin, no? Listen, no? Makinig ho kayo. Klarong-klaro ho, mga kababayan ko na sinasabi ho dito. Dito. Yan, sorry, dito pala. Yan. Na makakasuhan itong mga to. Sapagkat, mga kababayan ko, bawal ho. Ilang beses na ho binanggit yan, mga kababayan ko, na pag tumanggap ka ng higit pa sa 50 million, maituturing itong corruption. Ngayon, mga kababayan ko, totoo yung ako naniniwala ho ako dun sa pabor-pabor system. Opo, tama ho kayo maririnig, mga kababayan ko. Hindi naman magbibigay isang politiko o businessman ng pera sa isang politikong patatakbuhin kung walang returns. Yes, sabi ko sa batas, 50 million. Pero sa pananaw ko bilang tao,
Ba't ako, syempre pupusta ako sa'yo, lalabang ka, mananalo ka, may manpower, may makinarya, pambayad, etc. etc. Mga kababayan ko, totoo yun, sinasabi ko. No? Pero ang tanong dito, bakit ganun ang mindset ng isang nagpupush na mga politiko o dating politiko o private individuals sa isang politician na makatakbo? Because of what? Favor. Alam mo, dyan tayo pinapatay dyan tayo pinapatay ng sistema ng politika sa Pilipinas. Alam niyo kung ano? Alam, mga kababayan ko, utang na loob system. Oh, tama ako? Ang Pilipino marunong tumanaw ng utang na loob. Totoo, mga kababayan ko. Because nature ng mga Pilipino, tayo mga Pilipino yan, mahilig tayong tumanaw ng utang na loob. So ngayon yung utang na loob na yan, nakita ko ngayon. Alam niyo sa paanong paraan ko po nakita? Guess what? Bakit malakas ang loob ni former congressman and former DNR Secretary Mike Defensor na maglabas ng 18 Marines? Umastang matapang sa Senado. Bakit? Mga kabayan ko, because of what? May kaalyado. Alam niya hindi siya tatanggihan. Sinong kaalyado? 'Di ba? Yung pinagbigyan niya ng pera. Nag-donate ng 30 million. See? What happened? Issue. What happened to the issue? Kumalat. Nagpatakbo ng kung ano-anong kwento, drama, etc. whatsoever. Nakita nyo. Everything, mga kababayan ko. O ano nangyari sa bansa natin? Diba? Yan at yan ang nangyayari. May utang na loob system. O bakit malakas ang loob nitong mga to? Bakit malakas ang loob nitong mga 18 na sa lumabas? At gusto pa ni Mike Defensor na magpa-presscon doon sa Ortigas. Gawing Blue Ribbon Committee yung kunwaring etc. na ginawa nilang eksena. 'Di ba? Na naging presscon. See? 'Di ba mga kababayan ko? Malakas ang loob kasi meron siyang bakir. Ombudsman na nag-imbestiga sa laki ng 75 million pesos ay hindi na ito maituturing na ordinaryong kagandahang loob, Tama. kundi katiwalian na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Correct. Yan yung umiral sa bansa natin. Ayon sa Ombudsman, lampas sa 50 million pesos na halaga ng itinuturing na plunder sa batas ang kabuuang halaga ng perang nakuha ni Marcoleta sa serye ng mga transaksyon. Kaya hindi niya ma-file sa kanyang SALENTO. Kasi once na final niya sa SALENTO, mga kababayan ko, tapos talaga si Senator Marcoleta, mga kababayan ko. Plunder na rin nila ito kahit pa pribadong pondo. Di ba? Itinuloy ang paghahain ng kaso sa kabila ng 3 araw na malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo o INC para tutulan ito. Kasi alam niyo kung bakit ito kahit tutulan pa ng tutulan ng mapunta lang tayo sa usapin na to, kahit tutulan pa ng tutulan to, like what I said, nobody's above the law. But sometimes, mga kababayan ko, we cannot understand what happened to Senator Marcoleta, what happened to the government, what happened to the people na nagrarally. Hindi natin alam. 'Di ba? Ang nakakalungkot dito, kahit na nagrally sila, ganoon pa rin, natuloy pa rin yung kaso, mga kababayan ko. 'Di ba? But the thing is, mga kababayan, the thing is, napigilan ba ng INC yung pagpa-file ng ombudsman? 'Di ba hindi? Kung siguro napapanood nyo to, maybe maglabas sila by Monday ng warrant or maglabas sila ng warrant of arrest ng Saturday or maibaba ng Sandigan Bayan yan. Kasi Saturday, alam ko, ang balita ko, meron daw office ng Saturday ang Sandigan Bayan. And all the medias na nandoon ngayon ay nakatutok sa anong mangyayari, mga kababayan ko. Yung po ang aabangan natin, mga kapatid. Kaya pag nailabas po yung warrant of arrest ni Senator Marcoleta, it's gonna be exploding to the mainstream media, also in the social media. Kasi meron pong susunod na makukulong na sa issue ng plunder. Yan po Ako dito panggigipit para sa akin. Nagkasala siya at pinagmalaki niya pa sa isang TV network. That's the biggest problem. 'Di ba? Tuloy. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga kinasuhan pero dati nang sinabi ni Marcoleta na gawa-gawa lamang at imbento ang mga asunto para patahimikin siya. Alam mo, hindi ko nakikita na
hindi ko nakikita na patatahimikin si Marcoleta para lang dito. Hindi, wala akong nakikita, mga kababayan ko, sa totoo lang. Hindi ko nakikita na kailangan siyang patahimikin. Sa totoo lang. Kasi, klarong-klaro nagkasala ka sa batas Nagkasala ka sa batas. Kung nagkasala ka sa batas, panagutan mo. 'Di ba? Panagutan mo. Alam mo, sana ang mali kasi ni Senator Marcoleta para na nakita ko, napanood ko yung video niya, no, napanood ko sa news. Sinabi niya kasi doon. Kumbaga, binrot off niya yung salita na yon. Kaya naging mainit. 'Di ba? Yung usapin. Ngayon, nakakita ng butas sa kanya, yung ombudsman, tituluyan siya. Kasi in front of, sa dami-dami ng final na iningay ni Marcoleta, sa China, sa ganito, sa ganyan. Hindi siya kinakasuhan ng ombudsman Nakita nyo ba? May nagkaso sa kanyang private individuals? Wala, di ba? Mga kababayan ko. Di ba? Wala nagkaso sa kanya, even the congressman, na kahit sinasabi niya na sa Senado na ibigay na lang sa China yung ano. Di ba? Kahit nagpapogi ito sa China si Senator Marcoleta, hindi siya kinasuhan ng ng bayan. Pero, ikaw, ipagmalaki mo pa na may nag-donate sa'yo na ganito, ganyan, whatsoever, eto ka ngayon. Ngayon, sisigaw ka ngayon ng ginigipit ka. 'Di ba? Di ba? Walang panggigipit dito. Wala ako nakikitang panggigipit. Pasensya na ho kayo kung di ko nakikitang panggigipit ito. Kasi wala ho talaga ako nakikitang panggigipit. Ang nakita ko, nagkasala siya sa bayan. Yun ho ang napapansin ko, mga kababayan ko Itinanggi na rin ni Defensor na may kapalit ang kanyang donasyon at may sabwatang naganap. Ako naniniwala ako kasi sabi ko kasi utang na loob Sabi ng ombudsman, hindi naman nila maaaring balawalay na lamang ang ebidensya ng 75 million pesos na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Campaign Contributions and Expenditures o SOSE. di ba? Kahit dyan lumabag ka pa rin sa batas, di ba? Kung nakalusot ka sa COMELEC, sa Sandigang Bayan at sa ombudsman, hindi. Dagdag ng ombudsman sa isang pag-amin ni Marcoleta ay binanggit pa nitong utang na loob ito. Ayun, na matindi dun. Aray ka. Alam mo, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Di ba? Nahuhuli sa sariling bibig. Nahuhuli sa kanyang mga sinasabi. Ngayon, ang problema, sinabi mo pa sa social media na utang na loob mo pa yun. Diba? Ang lupit mo. Napakalupit, mga kababayan. Napakatindi nung kanyang sinasabi. Ayan ho yung mga diskarte na mapapanood nyo. Diba? Nakikita nyo. Minsan kasi yung tapang nilalagay yan sa ayos. Hindi yan nilalagay sa yabang. Hindi rin yan nilalagay sa harapan ng kamera. Minsan yung tapang mas lamang ang magulang. 'Di ba? Tapang mo, diyan ka. Ang isang nagsisilbi sa gobyerno nila ay dapat ay walang utang na loob sa kahit kanino. Correct. That's the example. Walang utang na loob sa kahit ano. Kasi sabi ko sa iyo, maapektuhan ang pagsisilbi mo sa bayan kung meron kang utang na loob. Ngayon, yung utang na loob na yan, ano nangyari? Nakita natin, damang-dama natin. At kung ito ang paliwanag sa pagtanggap ng pera, ito mismo ang gustong pigilan kaya ipinagbabawal yan sa mga batas kaugnay ng plunder at bribery. Sa raffle, napunta sa 3rd Division ang pagdinig sa kasong plunder habang sa 1st, 4th at 6th Divisions ang pagdinig sa mga reklamong paglabag sa Presidential Decree number 46. Presidential Decree number 46, not 49. Please correct me if I'm wrong. Ang mga mahistrado ng mga dibisyon na may hawak ng kaso ang magdedesisyon kung kailan maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder, samantalang bailable naman ang 3 iba pang kaso. Actually, yung plunder cases ni Marcoleta, I think yun pang pinagtatalunan ngayon sa Sandigan Bayan yun. If I'm not mistaken. Diba?
pinag-uusapan pa ngayon kasi yung tatlo na i-file na, available naman yun. Pwede naman siyang, yung pag naglabas ng warrant of arrest yun, dadamputin siya, mamagshotin lang siya. Tapos, labas siya. Bail, mga kababayan ko. Pero the plunder cases kasi, yun ang pinag-uusapan pa. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Malagi po. Ayun. Thank you very much sa no. Maraming salamat sa 24 oras. Ang galing ng kanilang balita kasi makatotohanan yung kanilang binagbabalita sa bayan. Ngayon, question kasi dito, ilalabas na yung naka-file na yung dalawa, tatlo. So meron pa isa. Yung dalawa, ang mangyari nito, dadamputin niya si Marcoleta, imamagshot kapag yung plunder cases hindi na i-file. Ito hamon ko talaga sa justice system natin. Kung talaga may pangil ang ating batas, matutuwa ako dito pag ginawa nila to. Papalakpakan ko tong mga kababayan ko. Honestly, papalakpakan ko tong mga to kapag nangyari yan. Kasi alam nyo bakit? Yung ifa-file nilang cases, yung tatlo, naka-file na. So ngayon, pag nag-warrant yan, dampot pa rin si Marcoleta. Posas pa rin yan. Diba? Mugshot pa rin yan. Suot pa rin ang dilaw na damit yan. Yun. Mga kabayan ko. Yung second option pa na isa, kapag na-file pa yung plunder cases sa Sandigan Bayan, yun ang inaantay natin na mangyari. Kasi pag nangyari na i-file yung plunder cases sa kanya, yun po yung walang bail. Yun ang matindi doon. No, walang bail. Sa tatlong kasong final pa sa kanya, may bail po yun. Yung pang-apat, mga kababayan ko, yun yung walang bail. Yun ang pinakamatindi, mga kababayan ko. Well, para ho sa akin, nirerespeto ko ho ang opinion nyo, nirerespeto ko po ang opinion din ng iba. I hope na sana, mga kababayan ko, magsilbi ho itong aral sa mga politiko, magsilbi ho itong aral sa mga tao, mga kababayan ko, na nakapaligid sa inyo, sa mga politiko, mga kababayan ko, na nagtisilbi sa ating bayan. Maging tapat po kayo sa pagsiservisyo. Excuse me po. Maging tapat ho kayo sa pagsiservisyo. Maging tapat ho kayo sa mamamayang Pilipino sapagkat kayo ang inaasahan ng ating bayan. Ngunit tila ho ba, mga kababayan ko, ay nagiging partisan kayo ng isang tao lamang. Mga kapatid, mga kababayan ko, maging mapanuri ho tayo sa ating mga nakikita sa social media. Gayunpaman, mga kababayan, nire-respeto ko ang desisyon o respeto ko yung mga ginagawa ko ng iglesia. Subalit, mga kababayan ko, ako po ay tanging naniniwala sa batas, mga kababayan ko. Batas ay batas. Walang makakahigit kahit sino man sa saligang batas. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung gusto na itong usapan, mga kababayan ko. At mas mainit pa, sundan ako sa aking mga social media account. Just type Biyahe ni Koy TV. Kahit saan, mga kababayan ko, ay makikita nyo po ang ating mga pinag-uusapan. Maraming salamat po. And please don't forget na mag-iwan ka ng komento. Babasahin kayo mamaya, mga kapatid. Maraming salamat.